well, para po makabalik na sila at masagot na nila yung mga tanong na importante po sa committee. Wala naman po sigurong ibang rason na kung bakit sila may nararamdaman, kung hindi siguro nahihirapan silang sumagot. Baka nahihirapan nilang sabihin yung mga gusto nilang sabihin. At saka yun siguro nagkakos ng stress. But I'm not a medical practitioner, so pagaling po sila para makabalik na po sila at masagot na po yung mga kailangan sagutin sa komite. Sir, sorry, sundin ko lang yung statement ni Kong Ortega. So parang somehow, sir, you're saying po na if they will just tell the truth, hindi naman kailangang umabot pa sa stress, sa ano, ganun po ba yung ibig natin, sir? Hindi naman po. Magpagaling muna sila para sa susunod po na hearing. Mas marami na po sila na masabing impormasyon kasi nga po, resource person natin sila. At sabi nga nila, minsan, pag nagsasabi ka ng katotohanan, the truth will set you free. Nakakagaang po ng pakiramdam ang pagsasabi ng katotohanan. Naalala niyo po nung nag-affidavit po si Ginang Royina Garma, ibang-iba po yung pagsasalita niya pagkatapos niyang sabihin yung totoo, mas relax, mas diretso siya sumagot. Makikita mo po talaga yung diferensya. Tama yun, para mas mabilis nating matapos itong committee hearings. In fact, sabi ho ng aming chairman, siguro may isa o dalawa pa pong mga committee hearings. Pero kung hindi po makakadalo, because of medical reasons, baka mas lalong tumagal po itong hearing. Kaya tama po yung sinabi mo, Mela, na mas dapat sagutin na nila ng buong katotohanan para hindi na ho tayo tumagal dito po sa magiging committee hearings natin. And hindi na rin sila mahirapan na pabalik-balik pa dito sa mga pagdalo sa mga committee hearings. In addition to that, kung mapapansin po ninyo nung tinatanong si Ma'am Gina Acosta ni Congresswoman Jinky Luistro, parang nahihirapan po siyang sumagot eh. In fact, there were 2 instances yata na halos maluha-luha po siya. So, it's either hindi po niya alam yung talagang kanyang responsibilidad as SDO at doon lamang niya nare-realize na may mali sa kanyang nagawa, or meron po siyang pinagtatakpan na katotohanan na hindi po niya masabi-sabi. Kasi kung makikita po ninyo siya noon, ang sinasabi niya ay basta't binigay lang niya yung pera at hindi na po niya alam kung ano po ang nangyari. Pero kung titingnan po natin yung history ni Miss Gina Acosta, since the time na nasa Davao pa po sila or sa LGU, siya na po ang SDO. So parang hindi naman po yata kapani-paniwala na yung 100 milyon, mahigit 100 milyon ay ibibigay mo na lamang, ikaw yung banded official at alam mo na meron kang responsibilidad, biglang hindi mo na alam. Na nakakatanggal ng sakit yung pagsasabi ng totoo. Okay, and